Praise God. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, muli sa hapong ito, muli ka naming pinupuri. Muli ka naming pinapasalamatan, O Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Diyos na mabuti, Diyos na tapat, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Yahweh El Shaddai na hindi nagbabago, ang Diyos na mapagpatawad, ang Diyos na mapagmahal. Kaya naman sa hapong ito, muli po namin hinihiling ang pagsama mo sa gagamitin mong magsasalita ngayon, O God. Samahan mo po ang si Father Ian, O Lord, ang mga salita mong iahayag sa gahapong ito, patuloy mo siyang samahan, O God. Ganon din po, Panginoon, dalangin po namin ang hapong ito, O God. Magbigay sa amin ng kagalakan, O Diyos. Magbigay sa amin ng katatagan, Panginoon. Magbigay sa amin ng answered prayer sa lahat ng aming pangangailangan, O God. Dalangin po namin ang hapong ito, O God. Hayaan mo, Ikaw ay aming sambahin, Panginoon. Ikaw ay aming luwalhatiin, O Diyos. Pasalamatan sa lahat ng mga bagay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, O God. Salamat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, O God, upang i-guide ang bawat isa sa amin. Kaya naman sa hapong ito, inaangkin na po namin ang 100% na tagumpay ng gawain mo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ang Diyos ay purihin.
Magandang hapon sa kanilang lahat. Kumusta po kayo? God, I am blessed. Maraming salamat po. Parang hindi ko memorize po. Anyway, maraming salamat at kayo po ay nalusog at masigla. Sino po malusog pag mag-sito po ang lahat? Nagulat ako. Mahaba pa rin yun. Anyway, narito po tayo sa linggong ito, napaka-importante. Ano po ang mayroon sa linggo na ito? Sunday. Bukod sa pang Sunday, ano pa po? Ano pa? Kung ating ihambing ito sa palabas, ano ang ito? Passion of Christ. No? So, kung sa isang palabas pa, tayo po ngayon ay mayroon isa parang preview, no? Or prelude po sa darating na buong linggo. Okay? So, ito yung parang pasimula, no? Patikim, no? Or ano kaya mangyayari sa buong linggo na ito? No? Magkakaroon tayo ng anong mahalaga sa linggo na ito. Okay? Pag-usapan muna natin ano yung mahalaga sa buhay ni Jesus. Later on, ano yung mga gagawin natin? Ano mangyayari kay Jesus? Bago siya ipinako, ano mo nagkipuha sa kanya? So, sa araw na ito, siya ay pumasok sa Jerusalem. At ano ang ginawa ng mga tao? Sinalubong siya na may palaspas. At ano ang kanilang sinabi? Hosana. So pagtanggap sa kanya bilang kanilang hari. No? Para sa mga tao, si Jesus ay hari. No? At tinanggap si Jesus. Pero ano nangyari pagtanggap ng mga tao kay Jesus? Anong mga nangyayari? Tingnan natin. No? Ano nangyari? May napaka-importanting halaga. Kanina, bago tayo simula, kasi iba sa English, iba sa Tagalog, no? Merong importanteng sentence na nandun na sinabi ni Pilato. No? Kung naalala niyo, no? Alam ni Pilato na mahalagang salita. Nagsisimula sa I, nagtatapos sa T. Ayun pa sa Tagalog. So, sisimula sa I, tapos nagdudulo, magtatapos sa T. Tagalog po, Tagalog. Ano po? Mayroong N at saka mayroong G. Inggit. Okay, maraming salamat. No? Inggit ang nagudyok sa kanila para ipapatay si Jesus. Mahalagang salita ang nandun. No? So, ibig sabihin, balikan natin ang buhay ni Jesus. Ano ang ginawa ni Jesus bago siya pumasok sa Jerusalem? Ano mga ginawa niya? Naalala niyo po ba? Bukod sa nagturo ng mga mabuting asal, lalo na ang pagturo ng pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. No? Pangalawa, ano pang ginawa ni Jesus? Nagpagaling. No? Nagpagaling ng mga may sakit. Bukod sa pagpapagaling, ano pang ginawa niya? Nagpalayas ng demonyo. Nagpalayas ng mga inanlihan ng demonyo. Ano pa? Ang mahalaga? Miracle. Nag-perform ng ginadala. Ano ba yung Tagalog sa Nahapunan. Opo, ano pa po? Isang mahalaga na ginawa niya. Yung nagpakain. Yung tungkol sa, sige po, magpakain na ng maraming tao. maraming tao. Tapos, sa mga may kasalanan, anong ginawa ni Jesus? Nagpatawad. No?
So kung bubuhin natin, ano ang ginawa ni Jesus? Gaganda. Nagsikripisyo, ano pa? Maraming mga gandang gawa ang ginawa si Jesus. I-connecta mo ito sa inggit. No? Marami pala siyang ginawa. Bakit may naiinggit sa kanya? Okay? Bakit? Bukod sa hindi niya kaya, no? Hindi nila kaya ang ganong gawain, no? Kasi meron silang striktong mga batas, ang mga Hudyo, no? Tapos, hindi lang yun. Dahil, noong panahon na yun, naghahanap sila ng isang Messiah, ng isang bagong leader, no? So, naiingit sila kasi baka si Jesus ang susunod na mamumuno sa kanila. Kaya naiinggit ang mga tao, naiinggit ang mga hindi lahat na Hudyo, hindi lalo na yung mga authority, no? Yung may mga kapangyarihan, naiinggit sila kay Jesus kasi baka mapalitan sila. Ito yung may isang mahalaga. At mahalagang yun ito. Pero ang punto ko na gustong ibahagi sa inyo, una, pag-isipan niyo muna. Pag ikaw ay naiinggit, lahat naman tayo naiinggit, no? Ano yung nangyayari sa iyong buhay? No? Ano yung nangyayari sa iyong pag-iisip? Yung iba nga, alam niyo yung sa Tagalog, no? Bilmoko. Bilmoko yun. Kung anong mayroon ng kapitbahay, kaya gusto mo rin na mayroon ka. No? Dahil sa inggit. Okay? So, ating pag-usapan, isang bahagi ang inggit. No? Pag-iisay pa natin. No? Okay ba sa inyo na magbahagi din tayo ulit? Okay. Hindi yun na natin pag-usapan. Isang mahalaga na gusto ko lang isabihin na dahil sa inggit, si Jesus ay kanilang ipinatay sa krus. Okay. Pero, pangalawang punto na gusto kong ibahagi ay yun yung pag-uusapan natin ang ating pagnininayan. Sino nakatin sa 8 o'clock na misa? Kayo po. Sino pa po? Ayan. Ngayon ulitin akong isang kanta na yun ang pagnininayan. At least dalawa lang. Akala pa marami. Kasi baka mamaya na ulit.